Ang pagnanais ng mga panahon. Kabanata 1, kasama natin ang Diyos. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ang liwanag ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa mukha ni Jesu Kristo. Mula sa mga araw ng kawalang hanggan ang Panginoong Hesukristo ay kaysa ng Ama, siya ang larawan ng Diyos, ang larawan ng kanyang kadakilaan at kamahalan, ang ningning ng kanyang kaluwalhatian. Ito ay upang ipakita ang kaluwalhatiang ito na siya ay dumating sa ating mundo. Sa mundong ito na pinadilim ng kasalanan ay naparito siya upang ihayag ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos, upang maging ang Diyos na kasama natin. Kaya't ipinrope siya tungkol sa Kanya, ang Kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Sa pagdating upang manirahan kasama natin, dapat ihayag ni Jesus ang Diyos kapwa sa mga tao at sa mga anghel. Siya ang salita ng Diyos, narinig ang kaisipan ng Diyos. Sa kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad ay sinabi niya, ipinahayag ko sa kanila ang iyong pangalan, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, upang ang pag-ibig na iyong inibig sa akin ay mapasaakan, sila, at ako ay nasa kanila. Ngunit hindi lamang para sa kanyang mga anak na ipinanganak sa lupa ang ibinigay na paghahayag na ito. Ang ating munting mundo ay ang aklat ng aral ng sansinukob. Ang kahangahangang layunin ng biyaya ng Diyos, ang misteryo ng tumutubos na pag-ibig, ay ang tema kung saan ang mga anghel ay nagnanais na tumingin, at ito ang kanilang pag-aaral sa buong walang katapusang mga panahon. Parehong ang mga tinubos at ang hindi nahulog na mga nilalang ay matatagpuan sa krus ni Kristo ang kanilang agham at kanilang awit. Makikita na ang kaluwalhatiang nagniningning sa mukha ni Jesus ay ang kaluwalhatian ng mapagsakripisyong pag-ibig. Sa liwanag mula sa Kalbaryo makikita na ang batas ng pagtalikod sa sarili na pag-ibig ay ang batas ng buhay para sa lupa at langit, na ang pag-ibig na, hindi naghahanap ng kanyang sarili, ay may pinagmulan sa puso ng Diyos, at na sa maamo at mapagpakumbabang isa ay nahayag ang katangian niya na nananahan sa liwanag na hindi malalapitan ng sinuman. Sa simula, ang Diyos ay nahayag sa lahat ng mga gawa ng paglikha. Si Kristo ang naglatag ng langit, at naglagay ng mga pundasyon ng lupa. Ang kanyang kamay ang nagbigti ng mga daigdig sa kalawakan, at naglubog ng mga bulaklak sa parang. Ang kanyang lakas ay nagpapabilis ng mga bundok. Ang dagat ay sa kanya, at siya ang gumawa nito. Awit Kapitulo 65 versikulo 6, 95:5. Siya ang puno sa lupa ng kagandahan, at sa hangin ng awit. At sa lahat ng bagay sa lupa, at hangin, at langit, isinulat niya ang mensahe ng pag-ibig ng Ama. Ngayon ay sinira ng kasalanan ang perpektong gawa ng Diyos, ngunit ang sulat kamay na iyon ay nananatili. Kahit ngayon ang lahat ng nilikhang bagay ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng kanyang kadakilaan. Walang anuman, maliban sa makasariling puso ng tao, na nabubuhay sa sarili nito. Walang ibon na humahampas sa hangin, walang hayop na gumagalaw sa lupa, ngunit naglilingkod sa ibang buhay. Walang dahon ng kagubatan, o mababang dahon ng damo, ngunit mayroong ministeryo nito. Ang bawat puno at palumpong at dahon ay nagbubuhos ng elemento ng buhay na kung wala ang tao o hayop ay hindi mabubuhay, at ang tao at hayop, naman, ay naglilingkod sa buhay ng puno at palumpong at dahon. Ang mga bulaklak ay huminga ng halimuyak at naglalahad ng kanilang kagandahan sa pagpapala sa mundo. Ang araw ay nagbibigay liwanag upang pasayahin ang 1,000 mundo. Ang karagatan, mismo ang pinagmumula ng lahat ng ating mga bukal at bukal, ay tumatanggap ng mga batis mula sa bawat lupain, ngunit tumatagal upang magbigay. Ang mga ulap na umaahon mula sa kanyang sinapupunan ay nahuhulog sa mga ambon upang diligin ang lupa, upang ito ay magsilang at magusbong. Ang mga anghel ng kaluwalhatian ay nakatagpo ng kanilang kagalakan sa pagbibigay ng pag-ibig at walang sawang pag-aalaga sa mga kaluluwang nalugmok at di banal. Ang mga makalangit na nilalang ay nanliligaw sa mga puso ng mga tao, dinadala nila sa madilim na mundong ito ang liwanag mula sa mga korte sa itaas, sa pamamagitan ng malumanay at matyagang ministeryo ay kumikilos sila sa espiritu ng tao, upang dalhin ang naliligaw sa isang pakikasama kay Kristo na mas malapit pa sa kanilang sarili na alam. Ngunit ang pagtalikod sa lahat ng maliliit na representasyon, nakikita natin ang Diyos kay Jesus. Sa pagtingin kay Jesus ay makikita natin na kaluwalhatian ng ating Diyos ang magbigay.
Wala akong ginagawa sa aking sarili, sabi ni Kristo, ang buhay na Ama ay sinugo ako, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian niya na nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 8 versikulo 28, Juan Kapitulo 6 versikulo 57, Juan Kapitulo 8 versikulo 50, sa Juan Kapitulo 7 versikulo 18. Sa mga salitang ito ay nakalagay ang dakilang prinsipyo na siyang batas ng buhay para sa sansinukob. Lahat ng bagay na tinanggap ni Kristo mula sa Diyos, ngunit kinuha niya upang ibigay. Kaya sa mga korte ng langit, sa kanyang ministeryo para sa lahat ng nilikha, sa pamamagitan ng minamahal na anak, ang buhay ng Ama ay dumadaloy sa lahat. Sa pamamagitan ng anak ito ay nagbabalik, sa papuri at masayang paglilingkod, isang agos ng pag-ibig, sa dakilang pinagmumulan ng lahat. At sa gayon sa pamamagitan ni Kristo ang paglilibot ng kabutihan ay ganap, na kumakatawan sa katangian ng dakilang tagapagbigay, ang batas ng buhay. Sa langit mismo ang batas na ito ay nilabag. Ang kasalanan ay nagmula sa paghahanap sa sarili. Si Lucifer, ang nakatikip na cherubin, ay nagnanais na mauna sa langit. Sinikap niyang makuha ang kontrol sa mga makalangit na nilalang, upang ilayo sila sa kanilang lumikha, at makuha ang kanilang pagpupugay sa kanyang sarili. Kaya't niloko niya ang Diyos, na iniuugnay sa kanya ang pagnanais para sa pagpapataas ng sarili. Sa sarili niyang masasamang katangian ay hinanggad niyang puhunan ng mapagmahal na lumikha. Kaya nilinlang niya ang mga anghel. Kaya nilinlang niya ang mga tao. Inakay niya sila na pagdudahan ang salita ng Diyos, at huwag magtiwala sa kanyang kabutihan. Dahil ang Diyos ay isang Diyos ng katarungan at kakilakilabot na kamahalan, si Satanas ay nagdulot sa kanila na tingnan siya bilang mahigpit at hindi mapagpatawad. Sa gayoy hinikayat niya ang mga tao upang sumama sa kanya sa paghihimagsik laban sa Diyos, at ang gabi ng kapahamakan ay sumapit sa mundo. Ang mundo ay madilim dahil sa maling pagkaunawa sa Diyos. Upang ang madilim na mga anino ay lumiwanag, upang ang sanlibutan ay maibalik sa Diyos, ang mapanlinlang na kapangyarihan ni Satanas ay masisira. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng puwersa. Ang paggamit ng puwersa ay salungat sa mga prinsipyo ng pamahalaan ng Diyos, ninanais niya lamang ang paglilingkod sa pag-ibig, at ang pag-ibig ay hindi maaaring utusan, hindi ito mapapanalo sa pamamagitan ng puwersa o awtoridad. Sa pamamagitan lamang ng pag-ibig nagising ang pag-ibig. Ang makilala ang Diyos ay ibigin siya, ang kanyang pagkatao ay dapat na maipakita sa kaibahan ng katangian ni Satanas. Ang gawaing ito ay magagawa lamang ng isang nilalang sa buong sansinukob. Siya lamang na nakaalam ng taas at lalim ng pag-ibig ng Diyos ang makapagpabatid nito. Sa madilim na gabi ng mundo ang araw ng katwiran ay dapat sumikat, na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Malakyas Kapitulo 4 versikulo 2. Ang plano para sa ating pagtubos ay hindi naisip, isang plano na binuo pagkatapos ng pagkahulog ni Adan. Ito ay isang paghahayag ng hiwaga na itinago sa katahimikan sa mga panahong walang hanggan. Roma Kapitulo 16 versikulo 25, or v. Ito ay isang paglalahad ng mga simulain na mula sa walang hanggang panahon ay naging pundasyon ng trono ng Diyos. Sa simula pa lang, alam na ng Diyos at ni Kristo ang apostasya ni Satanas, at ang pagbagsak ng tao sa pamamagitan ng mapanlinlang na kapangyarihan ng tumalikod. Hindi itinakda ng Diyos na dapat umiral ang kasalanan, ngunit nakita niya ang pagkakaroon nito, at gumawa ng probisyon upang matugunan ang kakilakilabot na kagipitan. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa mundo, kaya't nakipagtipan siya na ibigay ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sinabi ni Lucifer, itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako ay magiging katulad ng kataas-taasan. Isayas Kapitulo 14 versikulo 13, 14. Ngunit si Kristo, na nasa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan na maging kapantay ng Diyos, kundi hinuberan ang kanyang sarili, na nag-anyong alipin, na ginawang kawangis, ng mga lalaki. Filipos Kapitulo 2 versikulo 6, 7, or v. Margin. Ito ay isang voluntaryong sakripisyo. Maaaring nanatili si Jesus sa tabi ng Ama. Maaaring mapanatili niya ang kaluwalhatian ng langit,
at ang pagpupugay ng mga anghel. Ngunit pinili niyang ibalik ang cetro sa mga kamay ng Ama, at bumaba mula sa trono ng sansinukob, upang siya ay makapagdala ng liwanag sa mga madilim, at buhay sa mga napapahamak. Halos 2,000 taon na ang nakalilipas, isang tinig ng mahiwagang kahulugan ang narinig sa langit, mula sa trono ng Diyos, narito, ako ay pumarito. Hain at handog ay hindi mo ninais, ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Narito, ako ay pumarito, sa tomo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5 hanggang 7. Sa mga salitang ito ay inihayag ang katuparan ng layunin na itinago mula sa mga walang hanggang kapanahunan. Si Kristo ay malapit nang bumisita sa ating mundo, at magkatawang tao. Sabi niya, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Kung siya ay nagpakita na may kasamang kaluwalhatian sa Ama bago ang mundo, hindi natin matitiis ang liwanag ng kanyang presensya. Upang ating makita ito at hindi masira, ang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian ay natakpan. Ang kanyang pagka-Diyos ay natabunan ng sangkatauhan, ang di nakikitang kaluwalhatian sa nakikitang anyo ng tao. Ang dakilang layuning ito ay inilarawan sa mga uri at simbolo. Ang nagninangas na palumpong, kung saan nagpakita si Kristo kay Moises, ay nagpahayag ng Diyos. Ang simbolo na pinili para sa representasyon ng Diyos ay isang mababang palumpong, na tila walang mga atraksyon. Itinatag nito ang walang hanggan. Ang lahat ng maawang Diyos ay binalot ang kanyang kaluwalhatian sa isang pinakamapagpakumbaba na tipo, na si Moises ay maaaring tumingin dito at mabuhay. Kaya't sa halijing ulap sa araw at sa halijing apoy sa gabi, ang Diyos ay nakipag-usap sa Israel, inihayag sa mga tao ang kanyang kalooban, at ipinagkaloob sa kanila ang kanyang biyaya. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasakop, at ang kanyang kamahalan ay natabunan, upang ang mahinang pangitain ng mga taong may hangganan ay makita ito. Kaya't si Kristo ay darating sa katawan ng ating kahihiyan, Filipos Kapitulo 3 versikulo 21, or sa pagkakahawig ng mga tao. Sa mga mata ng mundo ay wala siyang taglay na kagandahan na dapat nilang hangarin siya, ngunit siya ang nagkatawang taong Diyos, ang liwanag ng langit at lupa. Ang kanyang kaluwalhatian ay natabunan, ang kanyang kadakilaan at kamahalan ay nakatago, upang siya ay makalapit sa mga taong nalulungkot, tinutukso. Iniutos ng Diyos kay Moises para sa Israel, ay gawa nila ako ng isang santuwaryo, upang ako ay makatahan sa gitna nila, Exodo Kapitulo 25 versikulo 8, at siya ay tumira sa santuwaryo, sa gitna ng kanyang mga tao. Sa lahat ng kanilang pagod na paggala sa disyerto, ang simbolo ng kanyang presensya ay kasama nila. Kaya't itinayo ni Kristo ang kanyang tabernikulo sa gitna ng ating kampo ng tao. Itinayo niya ang kanyang tolda sa tabi ng mga tolda ng mga tao, upang siya ay manahan sa gitna natin, at maging pamilyar sa atin ang kanyang banal na katangian at buhay. Ang salita ay nagkatawang tao, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian bilang sa bagtong na anak mula sa Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan Kapitulo 1 versikulo 14, or margin. Dahil si Jesus ay dumating upang tumira sa atin, alam natin na ang Diyos ay batid sa ating mga pagsubok, at nakikiramay sa ating mga dalamhati. Maaaring maunawaan ng bawat anak ni Adan na ang ating may likha ay kaibigan ng mga makasalanan. Sapagkat sa bawat doktrina ng biyaya, bawat pangako ng kagalakan, bawat gawa ng pag-ibig, bawat banal na pang-akit na ipinakita sa buhay ng tagapagligtas sa lupa, nakikita natin ang Diyos na kasama natin. Kinakatawan ni Satanas ang batas ng pag-ibig ng Diyos bilang isang batas ng pagkamakasarili. Ipinahayag niya na imposible para sa atin na sundin ang mga tuntunin nito. Ang pagkahulog ng ating unang mga magulang, kasama ang lahat ng kabehan na idinulot, ay ipinagkaloob niya sa lumikha, na inaakay ang mga tao na tingnan ang Diyos bilang may akda ng kasalanan, at pagdurusa, at kamatayan. Si Jesus ay dapat magbunyag ng panlilinlang na ito. Bilang isa sa atin ay dapat siyang magbigay ng halimbawa ng pagsunod. Dahil dito kinuha niya sa kanyang sarili ang ating kalikasan, at pinagdaanan ang ating mga karanasan. Sa lahat ng bagay ay nararapat na siya ay maging katulad ng kanyang mga kapatid. Hebreo Kapitulo 2 versikulo 17. Kung kailangan nating dalhin ang anumang bagay na hindi tiniis ni Jesus,
sa puntong ito ay kakatawanin ni Satanas ang kapangyarihan ng Diyos na hindi sapat para sa atin. Sa makatuwid si Jesus ay, sa lahat ng mga punto ay tinukso gaya natin. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 15. Tiniis niya ang bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. At hindi siya gumamit ng kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan na hindi malayang iniaalok sa atin. Bilang tao, hinarap niya ang tukso, at nagtagumpay sa lakas na ibinigay sa kanya mula sa Diyos. Sabi niya, "Ako ay nalulugod na gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso." Awit Kapitulo 40 versikulo 8. Habang siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ni Satanas, nilinaw niya sa mga tao ang katangian ng batas ng Diyos at ang kalikasan ng kanyang paglilingkod. Ang kanyang buhay ay nagpapatutuo na posible rin para sa atin na sundin ang batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao, hinipon ni Kristo ang sangkatauhan, sa pamamagitan ng kanyang pagka-Diyos, siya ay nakahawak sa trono ng Diyos. Bilang anak ng tao, binigyan niya tayo ng halimbawa ng pagsunod. Bilang anak ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapangyarihang sumunod. Si Kristo ang siyang nagsalita kay Moises mula sa palumpong sa bundok Horeb na nagsasabing, "Ako nga. Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ako nga ay sinugo ako sa inyo." Exodo Kapitulo 3 versikulo 14. Ito ang pangako ng pagliligtas ng Israel. Kaya't nang siya ay dumating, sa wangis ng mga tao, ipinahayag niya ang kanyang sarili na ako nga. Ang anak ng Bethlehem, ang maamo at mababang tagapagligtas, ay ang Diyos na nahayag sa laman. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. At sa atin ay sinasabi niya, "Ako ang mabuting pastol. Ako ang buhay na tinapay. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa." Juan Kapitulo 10 versikulo 11, Juan Kapitulo 6 versikulo 51, sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, Mateo Kapitulo 28 versikulo 18. Ako ang katiyakan ng bawat pangako. Ako nga, huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos, ang katiyakan ng ating kaligtasan mula sa kasalanan, ang katiyakan ng ating kapangyarihang sundin ang batas ng langit. Sa pagyuko upang taglayin sa kanyang sarili ang pagiging sangkatauhan, si Kristo ay nagpahayag ng isang karakter na kabaligtaran ng katangian ni Satanas. Ngunit humakbang pa rin siya ng mas mababa sa landas ng kahihiyan. Palibhasay na sumpungan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa makatuwid bagay ang kamatayan sa krus. Filipos Kapitulo 2 versikulo 8. Kung paanong isinasantabi ng mataas na saserdote ang kanyang napakarilag na kasuotang papa, at nang asiwas sa puting lino na damit ng karaniwang saserdote, gayon din si Kristo ay kumuha ng anyo ng isang alipin, at nag-alay ng sakripisyo, siya mismo ang pari, siya mismo ang biktima. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa kanya. Isaias Kapitulo 53 versikulo 5. Si Kristo ay tinatrito ayon sa nararapat sa atin, upang tayo ay tretuhin ayon sa nararapat sa Kanya. Siya ay hinatulan dahil sa ating mga kasalanan, na kung saan siya ay walang bahagi, upang tayo ay maaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang katwiran, na kung saan ay wala tayong bahagi. Dinanas niya ang kamatayan na atin, upang matanggap natin ang buhay na sa Kanya. Sa Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan, nakamit ni Kristo ang higit pa kaysa sa pagbawi mula sa pagkawasak na dulot ng kasalanan. Layunin ni Satanas na magdulot ng walang hanggang paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao, ngunit kay Kristo tayo ay nagiging mas malapit na kaysa sa Diyos kaysa kung hindi tayo nahulog kailanman. Sa pagkuha ng ating kalikasan, itinali ng tagapagligtas ang kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang tali na hindi kailanman masisira. Sa mga walang hanggang kapanahunan siya ay nakaugnay sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Ibinigay niya siya hindi lamang upang dalhin ang ating mga kasalanan, at mamatay bilang ating sakripisyo, ibinigay niya siya sa nahulog na lahi. Upang tiyakin sa atin ang kanyang di nababagong payo ng kapayapaan,
ibinigay ng Diyos ang kanyang bagtong na anak upang maging isa sa pamilya ng tao, magpakailanman upang mapanatili ang kanyang kalikasan bilang tao. Ito ang pangako na tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Pinagtibay ng Diyos ang kalikasan ng tao sa katauhan ng kanyang anak, at dinala ito sa pinakamataas na langit. Ito ang anak ng tao, nakabahagi sa trono ng sansinukob. Ito ang anak ng tao, na ang pangalan ay tatawaging, kamanghamanghang, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Isaias Kapitulo 9 versikulo 6. Ang ako ay ang daysman sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, na ipinatong ang kanyang kamay sa kanilang dalawa. Siya na, banal, hindi nakakapinsala, walang dunges, hiwalay sa mga makasalanan, ay hindi nahihiyang tawagin tayong mga kapatid. Hebreo Kapitulo 7 versikulo 26, sa Hebreo Kapitulo 2 versikulo 11. Kay Kristo ang pamilya ng lupa at ang pamilya ng langit ay pinagsama-sama. Si Kristong niluwalhati ay ating kapatid. Ang langit ay nakapaloob sa sangkatauhan, at ang sangkatauhan ay nakakulong sa sinapupunan ng walang hanggang pag-ibig. Tungkol sa kanyang bayan ay sinabi ng Diyos, sila ay magiging parang mga bato ng korona, na nakataas bilang isang watawat sa kanyang lupain. Sapagkat kung gaano kadakila ang kanyang kabutihan, at kung gaano kadakila ang kanyang kagandahan. Zacarias Kapitulo 9 versikulo 16-17. Ang kadakilaan ng mga tinubos ay magiging isang walang hanggang patuto sa awa ng Diyos. Sa darating na mga kapanahunan, kanyang ipapakita ang labis na kayamanan ng kanyang biyaya sa kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa layunin na, sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa makalangit na dako ay maipakilala, ang sari-saring karunungan ng Diyos, ayon sa walang hanggang layunin na kanyang nilayon kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Efeso Kapitulo 2 versikulo 7, sa Efeso Kapitulo 3 versikulo 10, 11. Sa pamamagitan ng gawaing pagtubos ni Kristo ang pamahalaan ng Diyos ay nananatiling matuwid. Ang makapangyarihan sa lahat ay ginawang kilala bilang ang Diyos ng pag-ibig. Ang mga paratang ni Satanas ay pinabulaanan, at ang kanyang pagkatao ay nahayag. Hindi na muling mauuwi ang paghihimagsik. Ang kasalanan ay hindi na muling makakapasok sa sansinukob. Sa pamamagitan ng mga walang hanggang edad lahat ay ligtas mula sa apostasya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili ng pag-ibig, ang mga naninirahan sa lupa at langit ay nakatali sa kanilang tagapaglikha sa mga bigkis ng dinalulusaw na pagkakaisa. Ang gawain ng pagtubos ay magiging ganap. Sa lugar kung saan dumami ang kasalanan, higit na sumasagana ang biyaya ng Diyos. Ang lupa mismo, ang mismong larangan na inaangkin ni Satanas bilang kanya, ay hindi lamang tatubusin kundi itataas. Ang ating munting daigdig, sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng isang madilim na patak sa kanyang maluwalhating nilikha, ay pararangalan ng higit sa lahat ng iba pang mundo sa sansinukob ng Diyos. Dito, kung saan ang anak ng Diyos ay tumira sa sangkatauhan, kung saan ang hari ng kaluwalhatian ay nabuhay at nagdusa at namatay, dito, kapag ginawa niya na bago ang lahat ng bagay, ang tabernikulo ng Diyos ay sa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay sumama ka sa kanila, at maging kanilang Diyos. At sa pamamagitan ng walang katapusang mga panahon habang ang mga tinubos ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon, pupurihin nila siya para sa kanyang hindi masabi na kaloob, Emmanuel, ang Diyos ay sama sa atin. Dito nagtatapos ang Kabanata 1. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.